Day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fab Con. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa. 1994 nga nang inilunsad ng One Nation, One Station sa inisyatibo ni MBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo sa magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmon sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pa rin ang ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer. Match sa Balota Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. TNDS. Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Balita. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan. At Kisses Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating pa rin pong mga balita. 20,000 mga pulis ang magbibigay daw po ng maigpit na seguridad sa nakatakdang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon po sa National Capital Region Police Office, kailangan daw matiyak ang seguridad sa loob at labas ng Batasan Pambansa Complex sa mismong araw ho ng SONA. Inagbo ni NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo na kabilang po sa 20,000 pulis ay mga dagdag puwersa mula sa ibang reyon para tumulong na mapanatilang seguridad sa araw na iyon. Bukod pa nyo dito ang patuloy na patrolya laban sa kriminalidad at iba pang ginagampan ng tungkulin ng pulisya dito po sa Metro Manila. Tinagdaman ni Major Asilo na maglalatag sila ng Civil Disturbance Management para sa mga rally na ilulunsad sa araw na yon. Tinagdaman ng NCRPO na wala silang na-monitor na anumang pagbabanta sa pangkalatang seguridad sa mismong araw ng SONA ni Pangulong BBM. Binigyan diin ni National Bureau of Investigation Attorney Melvin Matibag. Teka lang, nabasa ko na pala ito. Hindi daw po apektado ng mga survey si Pangulong Bongbong Marcos at patuloy lamang itong magtatrabaho para sa kapakanan ng mga Pilipino. Ito po ang inihayag ni Palace Press Officer Claire Castro bilang tugon sa pabago-bagong rating ng punong ehekutibo. Binigyan din ni Castro na nakatutok ang Pangulo at ang kanyang administrasyon sa kanilang tungkulin na maghatid ng tulong sa mga mamamayan at hindi para magbakasyon lamang. Gayunpaman, nilinaw ng pulisya na hindi nila binabaliwala ang mga survey dahil nagsisilbi pa rin itong gabay ng gabinete sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa ng gobyerno. Base sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o ang SWS, umakyat sa 38% ang performance rating ng Pangulo nitong Hunyo mula dating 33% noong buwan ng Marso. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, meron na tayong report mula po sa labas po ng ating himpilan. Malabon PNP, inimbestigan ng isang text ng umano'y pagbabanta na mamamaril sa isang eskwelahan. Ano ba naman yan? Ating alamin sa report ni RH23, Edwin Duque. Edwin. Tama na kay Ray, tiniyak ng Malabon Police kanina na may matutumpok silang nasa likod
ng fake news at tiniyak ni President Kenneth Vision na bilang na umano ang kanilang araw dahil nasa kamay na o i-apply na, isasubmit na sa Cybercrime Division ang account na ginamit para manakot sa loob ng paaralan sa Malabon sa pamagitan ng pagpapakalat ng fake news na meron na silang babarilin sa loob ng paaralan sa Malabon National High School kanina. Kanina ay opisyal na nagpalabas naman ang pahayag ng PNP at ang paralan ng Malabon ang National High School. Kaugnay nga doon sa kumakalat na manoy banta sa Malabon National High School. Bilang pag-iingat ayon sa opisyal at upang matiyak ang kaligtasan ng lahat at ay pinayagan ng umuwi ang mga mag-aral sa Malabon. Tiniyak ng opisyal na mananatili pa rin ang presensya ng PNP ngayon sa mga paralan, paligid upang tiyakin ang seguridad. Habang nagpapatuloy ang masusing investigasyon kaugnay nga nitong kumakalat na manoy banta, nananawagan sila sa publiko na manatiling kalmado, umiwas sa pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon at umasa. Umasa lamang sila sa mga opisyal na anunsyo. Tiniyak din ng mga otoridad ang sino mang mapatunayang responsable ay pananagutin at sa ilalim sa buong saklaw ng umiiral ng batas. Lumalabas kasi kanina, Lakay Ray, na isang page ng Malabon Times ang unang nagbalita na merong screenshot na pagbabanta kanina. Kaya napulabog yung mga magulang, maging yung mga estudyante sa naturang paaralan. Sandali, Edwin. Kanino ba nag-text yan? Isang screenshot lang ay. Ito yung screenshot, lumalabas dito, pangalang Belia. Yan ha. Nakalagay dito kasi kanina yung kanino pinadala yan? Kanino ba pinadala yan? Yun nga katanungan dahil lumabas na social media na ang account ay may sinasabing 2:30 mamaya ay mamamaril na kami ng mga estudyante. Edwin, ano yan? Pinadala ba yan? Pinost? At pinost ba yan o kumaga private message? Merong tao na pinadalan. Pinost nila ito kaya may isang page na pinost sino nag-post? Hindi. Pinost do sa anong page? Aling page? Ito yung pangalan nito, Belia Ash. Saan siya nag-post? Yung may pangalang Belia, saan nag-post? Dito mismo sa naturang account. Hindi, saan nga siya nag-post? Sa kanyang FB account. Sa kanyang FB. FB account niya. Siya mismo ang nagsabi na may mamamaril? Siya ang mismong nagbanta? Alam mo ano yung post niya rito? Mamayang 2:30, mamamaril na kami ng mga estudyante ng Malabon National High School mula grade 7 hanggang grade 12 daw. Talaga. Kaya nung nabasa ito, madali naman ma-check kung fake news yan kasi baka kagagawa lang ng account. Alam mo, Edwin? Kailan ba nga nagawa yung account niya? Ay, kanina lang ito lumabas. Pero bine-verify na ngayon. Pero bago yan mawala sa... Dapat tumagay, kinukulong eh. Tsaka hindi, alam mo, lately, nauuso yung mga ganyan. Simula nung nangyari yung Tacloban shooting, nauuso yung mga ganyan sa maraming school na nakakaantala ng klase. Ang lang dyan, ang PNP... Gumagawa lang ng kaguluhan yan? Ang PNP Cybercrime, ang... yes, trabaho nila yan. Mabilis naman nilang malaman yan eh. Matutuntun nila yan, saka siguradong may ma-arresto yan in the next few days. Kung sino yung nasa likod nito. Akala nila ha? Ang bilis lang kay Ray. Kalalabas lang nung ayon sa mga kausap natin doon. Kalalabas lang doon sa page, sa account na ito. Naglabas agad ang isang page na meron nga. Ayun, kinupirma kaya nag-iimbestiga ating kapulisan. Sana matukoy ito at matigil. Alam mo ba kanina rin? Bilang matukoy, arrestuin kung sino siya. Di ba? Oo. Kasuhan. At saka hindi, lagi tayo nagbabalita. Para pulabugin lang ang mga tao. Edwin, naman ganon. Lagi tayo nagbabalita ng mga ganyan na nagkaroon ng suspension ng klase dahil sa pagbabanta, iniimbestigahan ng PNP. Sana kapag ka nahuli at natukoy, ipaalam din ng mga otoridad sa atin na, nahuli na. Nahuli na, natukoy na, para naman kahit papano. At saka yung motibo ng kanilang ginawa. Saka maging deterrent naman, hindi na gayahin ng iba. Oo. Talaga naman. Alam mo ba, kanina rin, isang eskwelahan din sa Caloocan, ang may ganyan din. Ayan pa.
Dapat talagang matuntun yan. Huwag lulubayan ng mga kagawad ng PNP. Ang nangyari kasi simula nung nangyari yung Tacloban shooting, naging parang baka mamaya scapegoat na lang yan ng mga hindi ayaw mag-exam, ayaw mag-quiz. At saka yung ginagawang for fun. Yung gagawa niyan, hindi niya na pinopost. Parang lumalabas kasi sinasakyan nila yung mga isyong nangyayari. Oo, yun. O kaya wag na, sasabi nga ni Colonel Mission, wag naman nilang samantalahin yung nangyayari ngayon na kasi parang gusto lang nilang manakot, hindi nila alam. Hindi naging maganda yung epekto niya dahil alam mo, mga estudyante, mga magulang, nataranta, nagpuntahan sa paaralan dahil nga sa kumakalat na alam mo sa social media kayo, pag nagkwento si alam mo, Edwin, hindi lang natataranta, nakakasindak. Hindi ako, nakakatakot yan eh. Ako, ang pinangangambahan ko dyan, kasi ang dami nang lumalabas na mga ganyan, na Lakay at saka Edwin. Baka mamaya, dumating ang time na hindi na naniniwala ang mga paaralan, totoo na pala. Yun pala, diba? Totoo na. Kasi sunod-sunod Wala yan, dami-dami na. Uuso, sinasakyan ayaw pa naman ni Gerald Nartates na ganyan, ha? Nagkikreate ng kaguluhan. Kaya lalong mas ayaw ng... Kaya ngayon, Lakay, Miss Kisses, 24 hours na ang pulis sa loob at labas ng mga paaralan dito sa Malabon. Sige. Para kung sakaling totoo o hindi, automatic may kapulisan tayong nakikita at hindi ganun katindi yung kanilang takot dahil nandiyan yung PNP, mabilis na maagapan yung ganong senaryo na nagkakaroon ng nervyos yung mga magulang at mga estudyante. Yan, mula pa rin dito sa Malabon, Aris 1 to 3. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Migrant Workers Office para sa OFW sa Cambodia, binuksan na daw po ng DMW. Ibalita mo yan, RH27, check Hakas. Kisses at Lakay Ray, pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang soft opening ng Migrant Workers Office sa Phnom Penh, Cambodia. Layon ng bagong opisina na palakasin ang proteksyon at on-site assistance para sa overseas Filipino workers doon. Kasama sa aktibidad ang ribbon cutting ceremony at blessing, maging ang walkthrough ng facility ng tanggapan hudyat ng pagsisimula ng operasyon. Sa opening remarks ni Labor Attaché Melvin Caseda, head ng MWO Phnom Penh, importante ang presensya ng DMW sa Cambodia upang mas mabilis at mas maayos na matugunan ang pangangailangan ng OFW. Sa keynote message, sinabi ni Secretary Kakdak na ang pagtatatag ng MWO ay tugon umano sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos ang state visit noong September 2025. Tinatayang 13,000 mga Pilipino ang nasa Cambodia. Una nang sinabi ng kalihim ang paalala sa kampanya naman na sa illegal recruitment na. RH27, Nochikakas, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche. At inamang alamin ang update. Diyan pa rin po si Eren Kamanava, si Ka Federico Manalili, Ka Feds. Ray at cases dahil yan sa mga sumbong at tawag nga mula sa mga concerned citizens na kung saan may mga nakabalagbag o ginawang mga parking area, yung mga tapat na may tapat at ganun din yung mga sidewalk. Kaya nagsagawa yung Public Safety and Traffic Management Office, yung PSTMO ng Malabon, yung clearing operation na at katuwang nila ang Metro Manila Development Authority, yung MMDA. Yun ang saklaw nila dahil sa mga natatanggap nga ng sumbong at sinuyod nga ang mga ilang lugar nga sa lungsod na Malabon na kung saan yung mga may tawag na nagiging obstruction na, yung mga sasakyan na nakabalagbag. Tinungo nga yung dito sa area namin, sa may area ng Yangay Street, sa may barangay Maysilo, at dahil yung ganun din yung MH Dead Bilar, at sa may area din ng
Barangay Tugatog at ganun din yung sa may Aquino Street. Sakop naman ito ng Barangay Tunsuya hanggang sa Borromeo Street palabas ng Sipor at Salinas Street sakop yan ng Barangay Lungos. Dahil nga sa mismo pinangunahan ni retired Police Colonel Reynaldo C. Medina Jr., yung hepe ng PSTMO at katuwa nga yung MMDA at nagresulta ng mga pagbabaklas ng mga nakausli at mga naging obstruction at sagabal nga sa mga kalsada. At doon na 12 yung mga natikitang mga motorista at 8 mga sasakyan na nakabalagbag, walang kung saan na lang nakabalagbag doon sa mga karsada ay 8 yung nahatak at dinala yan sa impounding area dyan sa may Tumana, Marikina. Federico Manalili para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala ito lakay, pinag-aaralan na po ng Malacanang ang posibleng hakbang upang matulungan daw po ang sektor na posibleng maapektuhan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Sa press briefing, sinabi po ni Press Officer Claire Castro na nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matiyak na walang maiiwang sektor at ibibigay ang kinakailangang tulong sa maayos at balanseng paraan. Pinag-aaralan na rin ang kahilingan daw po ng transport group na Pasang Mazda. Posibleng ibalik ang karagdagang pisong dagdag pasahe na sinuspinde noong Marso. Una rito po ay nagsabi po ang Department of Energy na sila po'y naghahanda na dahil posible daw po ang malaking pagtaas ng presyo ng langis sa susunod na linggo. Dahil daw po sa muling pagtaas ng tensyon sa pagitan ng US at ng Iran. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, maaaring ibalik po ng ahensya ang pagpapatupad ng iisang mandatory price adjustment para sa oil company sa halip na kasalukuyang price range na ipinatutupad nitong nakaraang araw. Sumipa po ang presyo ng langis sa global market nitong mga nakalipas na araw matapos na maglunsad ang US ng panibagong pag-atake sa Iran. TNT Top News Trending Worldwide. Ito na nga ho, abay naglunsad na naman ng panibagong airstrike ang Amerika laban sa Iran. Report mula kay Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Naglungsad ang Estados Unidos ng panibagong airstrikes laban sa Iran ngayong Miyerkules bilang bahagi ng mas pinaigting nitong operasyon sa Strait of Hormuz. Ayon sa US military, target ng mga pag-atake ang mga pasilidad militar ng Iran na umano'y ginagamit sa mga pag-atake sa mga commercial na barko sa naturang karagatan. Bilang tugon, sinabi ng Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na nagsagawa rin sila ng pag-atake sa mga target ng militar ng US sa Bahrain, Kuwait at Jordan. Nagbanta rin ng Iran na isasara nito ang iba pang ruta ng pagluwas ng enerhiya sa rehiyon na maaaring makaapekto sa pandaigdigang supply ng langis. Matatandaang nagsimula ang labanan noong Pebrero matapos ang pag-atake ng US at Israel sa Iran. Bagamat nagkaroon ng pansamantalang tigil putukan noong nakaraang buwan, hindi natuloy ang usapang pangkapayapaan kaya muling sumiklab ang labanan. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ang ating TNT Showbiz, Katrina Legado, nasa Poland na raw po para sa Miss Supranational Journey. Ibalita mo yan, Don Carlos. Supra ready na ang pambaton ng Pilipinas na si Katrina Legado sa pagsisimula ng kanyang Miss Supranational Journey para maiuwi ang ikalawang korona ng bansa. Lumapag si Katrina sa Krakow, Poland kahapon at naibigay na rin ang kanyang sash suot ang pink Pilipiniana. Ibinida ng 28 anyos na Pinay ang kanyang mensahe sa pagiging resilient ng mga Pinoy. Taong 2013 nang maiuwi ng Pilipinas ang Miss Supranational Crown at sa July 31 ang nakatakdang Coronation Night. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano sabi mo? Narinig ako eh. Ano? Maganda. Narinig ko yata mananalo ang Pilipinas. Kailangan natin suportahan yung ating mga
mga beauty queen, ano ha? Tsaka maganda si Katrina Legado. Sumasabak sa mga international beauty competition, ano ha? Yes. TNT Tomorrow's News Tonight. Hoy, salamat do sa mga bumati po sa DZRH sa ika-87 taon. Yes. Ngayon. Aba. At saka sa lahat ng mga nakibahagi sa ating Yan. anniversary today, ay maraming salamat. Salamat po. Kayo ho ang amin hong pinagpapasalamatan dahil po sa kung wala ho kayo, wala ho kami din eh. Yes, Ayan. yung ating mga listener. At saka nakakatawa, ang unang bisita ko dito kanina si Nanay Lourdes na nagpunta pa dito. Sabi niya nakikinig nga siya sa ating programa. Maraming salamat. Hindi ko lang natanong yung apelido ni Nanay Lourdes. Nanay Lourdes. Sabay, hindi na rin magpapahuli na talaga nakatutok sa DZRH. Si Nanay Carmen. Wow, si Nanay Carmen. Ayan. Saka sino pa? Si Mami Emmy. Yan, si Mami Emmy. Talaga naman, At saka yung ating mga DZRH reporter, maraming salamat at talagang malalayo man Andito sina Lakay Romy Gonzales, Yes. Grace Ansano, Benji Antioquia. Yes, si Romy Gonzales, sino pa ba? Grace Ansano, Benji Antioquia, sino pa ba? Inulit ko na lang, si Roel Saldico. Yun, sino pa? Sige nga. Si Danny Cumilang. Yan. Sino pa? Hindi ko na alam eh. Sino ba? Hindi, yung mga nasa Visayas, Mindanao natin. Ay, di na nakaabot Hindi na kayang dito. umabot. Syempre. At syempre, kay Yusek Secretary, kay Yusek Claire Castro, nandiyan kanina. Congressman Salvador Plato. Yun, kung Kaador Plato, sir. Ay, maraming Salamat salamat. po sa Si inyong Congressman pagbisita. Toby Chanco, nandito rin. Marami pang iba. Ayan. Salamat po sa mga bumabati rin po sa ating social media post sa DZRH News and DZRH News Television, and of course sa live streaming ng DZRH. Sabay nakatutok din dyan sina Arvin Capasilio, Señorico Elgarico, si Rogelio Roger, kumusta ka na? Tata Roger, namimiss ko ng iyong dulong. Oo nga, yung dulong mo, Ka Roger, nasaan na? Renate de la Cruz, Romel Livid, maging si Miggy Villa, and of course si Andy Herrera, and of course si Antonio Carrasco. Salamat po sa inyo sa mga nakatutok pa rin po. And si Ma'am Evan lang, ha? Kumusta na po Si kayo, Ma'am ma'am? Evan lang, si Filemon Mamuad, si Ayan. Becky Tisuka. Naku, napakarami po nila. Ay, nandiyan din kanina si Mami Rose. Ay, si Mami Rose dumating. Mami din. Rose. Ayan. Salamat po. TNT Tomorrow's News Tonight. Thank you po sa buong pwersa ng DZRH News Team, sa ating pong DZRH Radio, sa ating DZRH Television, sa ating pong DZRH Digital, at sa DZRH Malanday Transmitter. Anyo pa rin po mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 10:03 ng gabi. Ang DZRH number 1. Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang